Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Napigilan ng tangka umanong pag-deregister o pag-alis ng 3 helicopter na konektado kay Zaldico sa rehistro ng mga aircraft sa Pilipinas. Sabi umano ng kaap kay DPWH Secretary Vince Dizon, ginawa yun dahil may planong ibenta ang air assets. Tiniyak ng kalihim na hahabulin ang lahat ng ari-arian ni Ko kahit hindi siya umuwi. Nakatutok si Dano Tingkungko. 4 sa 11 air assets na nakarehistro sa 3 kumpanya may kaugnayan kay Congressman Zaldico ang minsan nang isinapubliko ng DPWH. Ngayon, ibinunyag naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na 3 helicopter ng mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang ipa-deregister, bagaman hindi malinaw kung pareho sa mga ipinakita noong air assets. Ibig sabihin, pinatatanggal ang 3 choppers sa National Register o tala ng mga aircraft sa bansa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ginagawa ito kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang kaap na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Sa Huwebes ay posibleng magkaroon ng update sa mga asset na pinahihingan sa Anti-Money Laundering Council ng freeze order mula sa Court of Appeals. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Bukod sa real estate, bank account, kotse at iba pang assets, sinisilip din ni Dizon ang insurance policies na nakapangalan sa mga tinukoy na nilang personalidad. Kasabay ito ng pagsalang ng Insurance Commission ngayong araw sa pagdinig ng ICI. These are financial assets, itong mga insurance policies na ito. At yun, kailangan yan habulin. Kasi kailangan maibalik yung pera ng mga kababayan. 5 bagong DPWH Undersecretary naman ang nanumpa ngayong araw kasunod ng pagkakatalaga kay Dizon sa DPWH. Kilala ko sila, kailangan syempre trusted. May experience both sa gobyerno at sa private sector. At kailangan din natin ng mga abogado, kamukha ni Undersecretary Bernabe at ni Undersecretary Torgano. Kailangan din natin nung sanay sa pag-iimbestiga tulad ni Undersecretary Bisnar. Na by the way, kaibigan ding matalik ni Mayor Benji at ni General Asurid. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa 2 tao nang humarap sila sa komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontra baha. Closed door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umaming nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, 9 sa kanilang mga kumpanya ang naka-corner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinu-question ngayon. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like Sila Price? Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig ng ICI pero tikom ang bibig ni Sara. Why are you pushing? Ma'am, stay there. Ma'am, good morning. Magre-return ka properties. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-tell all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umano'y mga ibinayad sa 2 katao na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nilang mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkanong porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami. Wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual. Because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na
na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. Pero may mga nananawagang gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko. Sa isang Facebook post, sinimok ni Senador Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ng reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsisoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account eh. Lahat ng bank accounts nila. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Wala pa kaming idea diyan. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na si Zaldico sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Babala pa ng Blue Ribbon Committee, posibleng umabot sa paghahain ng arrest order kung iisnabini ko ang imbitasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects, padadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at nag-resign na Congressman na si Zaldico. Kung hindi sumipot si Ko na nasa ibang bansa pa ngayon, ay ipapasabpi na siya. At kung hindi sumipot, i-issuehan siya ng show cause order. Kung hindi pa sapat, maaari niyang i-cite in contempt at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez ay idadaan kay bagong House Speaker Bogie D. bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Sa ngayon, hinihintay aniya ng komite ang ilang development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Pupuntaan nila sila kung saan sila itinuturo ng ebidensya at hindi papaapekto sa mga batikos na may kinakampihan, pinagtatakpan o tinatarget. Walaan nila silang tinatarget, pinoprotektahan o palulusutin, kahit pa kung kapwa-senador ang ituro ng mga resource person. Maging ang minorya ay itutulak na ipakontempt si Ko kung hindi sumipot sa hearing ayon kay Senador Bato de la Rosa. Hindi aniya sapat na nagbitiw lang si Ko. What will be enough is thorough investigation, if it warrants prosecution, and if it warrants conviction. Kung kinakailangan talagang managot. Dapat din aniyang personal na dumalo sa pagdinig si Ko. Flight means guilt? Ganun ba yun? Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Hindi aniya maaaring online lang ang pagdalo nito sa Senate hearing. Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. He should be within our jurisdiction. Kung magpumilit umanong magtago sa ibang bansa, baka aniya magaya si Ko kay Alice Go. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Justice Department para sa agarang pagpapauwi sa nag-resign na si Congressman Zaldico. Sabi naman ng isang kongresista, dapat panagutin din ang party list ni Ko na Ako Bicol. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Tina Panginiban Perez.
immediate and irrevocable man ang resignation ni Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico, ibang usapan pa rin daw ang pagpapanagot sa dating mambabatas sa umunay kaugnayan nito sa mga maanumalyang flood control projects. Si House Speaker Faustino Boji D. III nakikipag-ugnayan na raw sa Department of Justice para sa agarang pagbabalik kay Ko sa bansa. Hindi malinaw kung nasaan ngayon si Ko, pero nauna nang lumabas na wala na siya sa Amerika at umunay na sa bansang Spain. Maging ang palasyo, sinabing hindi raw makatutulong kay Ko ang pagtatago. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Ko, kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanya ang House Ethics Committee, kung saan may nakahaing ethics complaint laban sa kanya, si Congressman Toby Tiangco. Pero sa ilalim ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi na namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Pero kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Ko ang panagutin, kundi maging ang kanyang Ako Bicol Party List na anya'y naging kasangkapan para maisakatuparan ang pang-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbaliwala sa mga bumoto rito. Nanawagan din si Garbin na bigyan ng due process si Ko. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Sinisimula na rin daw nila ang proseso sa pagpapalit kay Ko. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw kay Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Matapos ang pamorningang pagdinig, lusot na sa Kamara ang panukalang 625 billion peso DPWH budget para sa 2026. Pero bago ipasa, na-question pa ang pare-parehong presyo ng mga multipurpose building at halaga ng mga classroom na mas mahal kumpara sa mga naitayo ng isang NGO. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Ang approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprubahan po ng Presidente. As what the distinguished sponsors mentioned, it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Honorable Tino, we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, of course, it will be approved by the Office of President, but through the Department of the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. Yes po, there are identical or almost the same amount ang nakalagay. Kasi ho, may standard design sila, halos pare-pareha lang yon.
Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary building, design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan na mga substandard or under design yung constructed sa First District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely, they do not follow the standard design ng DPWH. 3:30 na madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglaban sa korupsyon sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat manatiling matatag at magkaisa laban sa korupsyon. Kailangan na raw kasing tuldukan ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. At sa gitna ng mga nauungkat na anomalya sa mga flood control project, bilin din ng Pangulo na dapat matanggap ng mga opisyal ang galit at pagkapagod ng mga tao at mabatid ang pinanggalingan nito. Amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Their rage is valid. It is born from years of frustration at a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Hindi lang bumababang enrollment at pag-alis ng mga guro ang tinalakay sa isang pagtitipon ng mga private Catholic schools. May panawagan din sila sa mga naging estudyante nilang sangkot sa korupsyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami, ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gaano karaming eskwelahan ang i-improve mga facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakahiya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants. Bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila,
palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng Justice Department ang alegasyon ni Senador Cheese Escudero na hindi iniimbestigahan si Congressman Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects. Katunayan, may case build-up anya at ipatatawag din ang nagpakilalang naghatid ng pera sa dating speaker at kay Zaldi Co. Nakatutok si Salima Refran. Ipatatawag na ng Justice Department si Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, at nagsabi sa Senado na naghahatid raw siya ng mali-malitang pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero hindi pa alam sa ngayon ng DOJ kung nasaan siya. We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya, so we will have the NBI send us subpoena para malinaw to. Bahagi raw ito ng gumugulong ng investigasyon ng DOJ kay Romualdez. Kaya reaksyon ni Remulla sa sinabi ni Senador Cheese Escudero na hindi raw iniimbestigahan ng dating speaker kaugnay ng mga anomalya sa DPWH. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan, liability-wise. Kasi nga, Zaldi Co, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Giit pa ni Remulla, may case build-up na kay Romualdez at kung paano siya pumapasok sa mga anomalya sa flood control projects. May kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na mayroong pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Dagdag pa ni Remulla, wala raw personalan at mas lalong walang sisinuhin ang investigasyon. Ang nakataya rito, taong bayan na talagang yung bansa natin nakataya rito, hindi natin pwede pabayaan to. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Pero dati na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.